sila na mismo ang umamin na kaya sila tumatakbo dahil may mga kaso po sila. Na-provoke daw sila tumakbo, halatang mali yung intensyon, yung mga investigasyon, hindi lang po patungkol sa permits, hindi lang occupancy, hindi lang building, hindi lang business permit, kundi sa tax po, tax fraud, tax evasion, yung totoong investigasyon na nangyayari na siguro nabalitaan nila yun, medyo kinabahan sila kasi ang lalaki po talaga na lumalabas, yun po siguro. Kayo po, nag-file po kayo ng 3 kaso. It says here, dahil may kakulangan yung ng occupancy permit, yung company nila, no? Tapos 3 pang kaso, dun naman sa issues, dun sa business permit ng kumpanya nila na St. Gerard. Medyo mahaba yung pangalan, pero yun. So, ang tanong daw ng iba ay bakit ngayon lang inaksyonan po ninyo? Kasi pwede naman daw sa loob ng, the past 5 years, within the past 5 years, pwede naman daw pong inaksyonan yun noon. Bakit daw ngayon? Ma'am, ganito po yan. Yung mga impormasyon na yan, hindi po ba nanggaling sa kampo po nila? Sila po yung nagpapa-press release. Ako po, ginagawa ko yung trabaho ko bilang mayor. Pag may recommendation ng legal na kasuhan, ay pa-filean po ng kaso. Pero never ko po pina-press release yan. Hindi ko po pinost. Sila po yung nag-share niyan para ilabas po nila yung victim card nila. Kaso ito po ang talagang problema natin. Hindi naman po pwede na pag alam mong makakasuhan ka na o pag alam mo na marami kang paglabag sa batas na iniimbestigahan ka na, ay bigla ka na lang sasali sa politika para pwede mong sabihin na, ay, hindi, politika lang yan. O kasi, pinag-iinitan po kami. Alam na alam po nila na nagsimula po yung mga investigasyon. Wala kaming ideya. Tayo, pare-pareho po tayo na walang ideya na papasok sila sa politika. Sa madaling salita, nauna po yung mga investigasyon. In fact, sila po ang nagpatunay nito, hindi po ako. Kung matatandaan po ninyo, kung napanood po ninyo yung isang statement nung asawa po niya na si Mr. Curly, na sinasabi niya nga po na napilitan sila. I quote, sinasabi niya, napilitan daw sila na tumakbo. Dahil dun sa mga kaso. So, wag po nilang sabihin na dahil tumakbo ay kaya sila kinasuhan. Sila na mismo ang umamin na kaya sila tumatakbo dahil may mga kaso po sila. Since itong pinag-uusapan nila or talagang minimension nila Mayor Vico, no, itong mga permits like occupancy permit, business permit, ang sinasabi kasi daw nila dito ay hirap na hirap daw silang mag-comply dito sa mga permits na ito. Tapos ngayon daw na ongoing na daw yung proseso. If I may interrupt po, Go ahead. Kaya po sila nahihirapan kasi sa mahabang panahon o sa itong nakaraang dekada, nasanay po sila na puro illegal po ang ginagawa nila. Nasanay po sila, magpapatayo sila, mag-apply sila ng kung anong permit, tapos hindi pa sila susunod dun sa permit na nakuha na nila. Kasi yung sinasabi pong isang building dito, may permit po sila at sila naman po yung gumawa ng mga plano na nandun po sa building permit. Pero hindi pa po sila sumunod, iba pa yung ginawa nila. Pero yung issue po ng permit, wag po tayong madistract dun. Kasi sa totoo, mababaw lang po yun. Sa totoo, kaya po sila siguro yung sinasabi nilang bigla silang napilitan or kung ano man yung exact words na ginamit nila. Pasensya na, hindi ko maalala yung exact words. Provoke daw. May iba pa silang statement na ganun. Na-provoke daw sila tumakbo. Halatang mali yung intensyon. Pero ang sinasabi po natin, yung mga investigasyon, hindi lang po patungkol sa permits, hindi lang occupancy, hindi lang building, hindi lang business permit, kundi sa tax po. Tax fraud, tax evasion, yung totoong investigasyon na nangyayari na siguro nabalitaan nila yun, medyo kinabahan sila kasi ang lalaki po talaga na lumalabas. Yun po siguro. Yung iba naman po mga decision, online na naman po siya, hindi lang naman sa local. Pati po sa BIR, marami po silang problema. Pati sa DPWH, twice na po silang nasususpend. So paano po nila sasabihin na pinag-iinitan ko sila? Samantalang 2015 pa lang yata, may mga kaso na po sila, na blacklist po sila. Gumawa sila ng bagong korporasyon, tapos ngayon, recently, may mga na naman, may tulay sila na gumuho. Hindi ko naman po kasalanan yun. Yung mga ibang proyekto nila, sinasabi nila wala silang project sa Pasig, pero ang dami nilang project dito. Yung sa Youth Development Center nila, isang korporasyon din po yung may kontrata. Nananalo pa nga sila dito sa LGU.
Sa totoo po, nananalo pa po sila. Hindi ko po sila hinaharangan na sumali dito. Basta sila yung lowest qualified bid, sila po yung nananalo. Problema, ang daming mga issue dun sa mga pinapatayo pag sila po yung may hawak. And I think this is something that we've seen nationwide, yung mga CDPGs. Pero hindi po para i-discuss yun eh. Sila lang naman po, at natanong nyo po, kaya kailangan ko pong sagutin. Pero kung hindi naman po sila mag-iingay, hindi po sila magsisinungaling, hindi rin naman po ako magsasalita sa publiko. Pero yun nga po, Basta gawin ko lang po yung trabaho ko. Mayor, yun nga po, no, just to enlighten us, syempre, bukod sa mga diskaya, marami pa rin kayo na iba na pinapaimbestigahan about yung mga, you think there are faulty things happening. Meron po, may mga iba rin naman kaming nasampahan ng kaso, pero hindi naman po para, kilala niyo naman ako, hindi ako nagpapapresko, hindi ako nagpapaganyan. Basta, natrabaho, may nagtanong, kailangan ko po sagutin. Kasi kung susubukan akong baliktarin, hindi po ako papayag. And ngayon, yung Dito talagang ka na-trigger. bakit Do you feel, Mayor, na yun nga, no, parang nababaliktad ka rito? Totoo naman po. I've said this several times. Yun naman po talaga, naintindihan ko naman kung ano yung strategy na ginagawa nila. Kaya sila presscon ng presscon. Gusto po nilang baliktarin ang kwento. Pero malinaw na malinaw at nahuli na rin sila sa sarili nilang sinasabi na kaya sila pumasok sa politika dahil may mga hinaharap silang mga kaso. Siguro tingin nila pag nakakuha sila ng posisyon ay matatakasan po nila. Hindi naman po pwede yun. Hindi rin tayo papayag. Hindi naman politika ang consideration ko dito. Kasi sa totoo, mas malakas yung kalaban ko noong 2019. Mas malakas yung kalaban ko noong 2022. Vice Mayor, Mayor yun eh. So kung kung political considerations lang, hindi na para pansinin sila. Pero hindi ako papayag na lalabag sa batas, may mga problema sa taxes, permits, etc. Ito pa, may issue pa yung sa COMELEC na kasama sila, they are a party dun sa joint venture ng Miro, hawak nila yung automated election machines. Hindi tayo pwedeng pumayag na ganun-ganun na lang. Hindi tayo pwede pumayag na nilalabag ang batas, ginagawa pa nga mockery ang ating batas, pati ang ating eleksyon, tapos mananahimik po tayo. Yan lang talaga ang dahilan kung bakit nagsasalita din po ako ngayon. Hindi political consideration o yung politika ko, hindi yun. Kasi okay lang ako dito. Pero hindi ako papayag na ginaganon po o binababoy po yung batas natin, ginagawang mockery ang Mayor, ating sistema dito. So Yes. ito nga, para dun sa mga hindi nakakaalam, ito yung St. Timothy Construction Corporation na parang may joint venture with Miru Systems, yung South Korean company nga na in charge dun sa ating vote counting machines, no? And you were quoted as saying, Mayor, no, sabi mo dito, imagine being a financier contracting party for COMELEC's automated election machines and running in the same elections. And you continue by saying, hindi ko maunawaan kung paano nila naiisip na okay lang yon. Ang kiniklaim naman po ng side nila, yung St. Timothy Construction Corporation or STCC ay walang kinalaman dun sa pag-develop ng vote counting machines. What is your reaction to this, Mayor? The fact is that St. Timothy is or was a part of the joint venture. So, kahit anong sabihin nila, kasama sila doon. And in fact, yung mga leaders nila, hanggang ngayon, pinagmamalaki yan. Hindi ko alam kung sila directly, pero definitely, yung mga leaders, yung mga tao nila, yung mga ibang tumatakbo sa ilalim ng slate nila, pinagmamalaki po yan. Kahapon lang may meeting sila kasama ng isang NGO dito sa Pasig. Sinasabi nila na, ay, hawak namin yung Miro sa COMELEC. Pinagmamalaki nila yun. So, hindi talaga tayo pwede pumayag na ginagawang mockery o magkakaroon ng duda. At ako naman po ay nagtitiwala din sa COMELEC, kina chairman, na aaksyonan po nila ito. Kasi maling-mali po talaga eh.